Alam naman natin noon, 2022 pa lang, na si Sara ay insurance policy ni BBM. Pero no, nakakala natin, di ba kaya nga siyang pinipilit na tumakbong vice president? Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kagad. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. Is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang sinasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyerno Marcos since day one, bigla na may magsasalita si Taberna, ganun, na, yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba may pinalabas akong audio nila na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging kaskatuwang siya ni Lisa na talagang, ano sa tingin mo? I think itong si Taberna, totoo yung sinasabi niya ng malaganapan. So he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga, di ba, nagkakagulo na rin sila sa loob. Yes. Kasi ang ika dyan, according sa very reliable source, Kingpin ang demand ay half of the Marcos estate para i-impeach, para i-solve na itong Davao problem. Ano ibig sabihin nito? I-impeach si Sara at ipakulong si Digong sa ICC. Yeah. So, half of the Marcos estate, kasi nga nababawi na nila, nabidefrost na nila. Okay? So gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siyang gagawa lahat. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi di ba kung papakinggan yung mabuti ang statement ni Taberna, sabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng sa pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero sabi niya, yung commission daw ng mga senador at congressman. So parang tapos bigla niyang hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise tinotolerate niya. So anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tambi ang ilalaglag kasi siya nga ang parang pinikita nila na dahil kay Tambi naluloka ngayon ng administration. Magkakasabot naman yung lahat. So si Kingpin, baka nandun din siya, nakakamkam na siya ng bonggang-bongga o di aalis na lang siya, hindi ba? Bahala na kayo dyan, hindi ba? Pero, ang pagkakamali doon ni Taberna, inumpisahan niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So, admission, natotoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So ngayon, yung ginagamit nila na pang-attack dog sa'yo noon, dahil sinisita mo ang korupsyon, nagsalita na rin ngayon. Nagsasalita na rin na sobrang ang garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Anthony Taberna, you can quote me on this. So we're quoting him. Ang problema kasi dyan, di ba, kasabot nga siya ni Lisa dahil nag-fabricate nga yan ng mga address ko para mag-file ng case, di ba? So ngayon, si BBM daw ay nagpadala ng message sa mga congressman, wag daw magpo-file ng impeachment laban kay Sara. Ewan ko kung totoo yan, pero yun ang pinost ni Taberna. Ang masasabi ko lang dyan is, again, insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open na garapal ang korupsyon under sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Dahil kung mawala si Sara, anong gagawin ng Dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Ma'am Shi, ng Dilaw. Di ba? Sila pinakamalaking funding para makagawa ng regime change ang mga Dilaw. Ayaw, kaya nga di ba, pinipilit ni Trillanes, hindi, impeach yan si Sara. Yan ang gusto ni Trillanes, pero si BBM at the same sinasabi, huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga Dilaw, mga kamping, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongbong. Nabudol ka lahat. At saka, isa yan sa sa in-expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag. Na kunwari, aawatin niya yung impeachment, katulad niyan by sending letters to these mga crooks dyan sa Senado at sa Congress, para magmukha siyang parang savior siya. Dahil sa kanya, parang may utang na loob pa kay Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to para mag-file ng impeachment. Isa yan sa in-expose ko dati. Pero it doesn't make any sense, Ma'am Shi. Yes, I know, right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sara national security threat. Ba't di mo papa-impeach? Kaya nga hindi na nga uubra. Kaya nga hindi na nga uubra yan, yung kanyang pa-feeling na kunwari, wala silang personal na attack kay Sara. Yun yung palabas nila. Walang maniniwala. Yun kasi, pag ginanyan nila yan, I'm pretty sure, kaya nga 2025 is very exciting kasi magkakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo yung pina-impeach. I'm pretty sure dun sa mga yellow may magsispill. Katulad nung kay Corona, di ba? May nag-spill nung impeachment ni Corona. Ang sinabi ng mga yon, ng mga kinasabwat nila Pinoy, binrive sila para i-convict si Corona. Hindi ba? May naggaganyanan. Gaganyan niya next year. Hindi mo papa-impeach. I'm pretty sure, no? Nakipag-alyansa naman talaga kayo sa mga yan para patumbayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay doon, the insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Ayaw na ni Sara mag-insurance policy dahil ginagawa lang siyang insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. Well, recently, nagsalita kasi yung Sara na no reconciliation at all. Sabi niya nga, harapin niya, di ba, wala naman siyang problema. Kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpakapagpahinga siya dahil nakakapagod din. 2016, nangangampanya siya. 2019, nangangampanya siya. 2022, nangangampanya siya. So parang, bahala na kayo. That is now the problem of BBM.
Ma'am Shi. Si Sara ay ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw niyang pa-impeach. Si Sara mananatiling vice president. Ngayong vice president si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang gusto niyang ilabas. So ano ngayon gagawin ng Dilaw? So habang si Sara nilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung Dilaw gusto niya ipapa-impeach. Ano magmumukha yan sa ordinaryong tao? Kakampi niyo talaga si Bangag. Kasabot kayo sa korupsyon. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected, no? Kasi tinutulak niya siya sa pader for the past 2 years. So ang ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay sa pader. Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose si Taberna, naggrabe ang korupsyon sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa'yo na Dilaw at Kamping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gustong ipa-impeach, pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba kinakalaman? So hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin na mga dilawan na nagsanib-puwersa, ito nga, Bangag at yung mga inaasahan nilang mga dilawang leaders? Kasi we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa sa either not political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos kawatan, diktador lahat, ikakampi na nila. So, ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga nangyari dito, SAS, sa pag-statement nga ni Cardinal Advincula. Talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna, si Ruwen Agbanson, very consistent. Diba? Very consistent. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tinetolerate niya. Wait a second, 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinotolerate. 3 years! So ibig sabihin, 3 years yung sitwasyon na ngayon na naging garapal, tinolerate. Lalala ba yan kung hindi niya tinotolerate? Ma'am Shi, ikaw nga, napakasimpleng bagay, hindi ba? Si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. At the moment na pinayagan niya si Liza na mag-decide kung sinong i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr. Doon nga sa book ni Attorney Vic, na sinasabi ni Attorney Vic doon, na gustong hindi pa nag-o-oath, okay? Hindi pa nag-inaugurate si Bangag. At pinupush na ni Lisa na iupo si Mel Robles, iupo si Michael Ma, at ayaw nga yan aprobahan ni Attorney Vic dahil hindi qualified at dahil sa mga previous involvement sa corruption, nakiusap si Martin Romualdez na pati kay Altenco na 1 year lang to at pinupush talaga ni Lisa. So malabo yan, Taberna, na sinasabi mong nakananawagan na kay BBM na gumawa siya ng action dahil sa talamak na corruption. That's yung Okada pangalan Yung Okada pangalan, 100 days. Hindi niya alam. Paano hindi niya alam? Kasabwat doon ng DOJ. Yes, at paano hindi alam ni Bangag? Nandoon din siya sa Okada. Si Marcos Jr. Gusto na ba yung video na yan? Ay, kasi sabi ko nga, di ba si Inday nagsalita na yung video doon sa envelope. Sabi ko nga kanina, baka naman kailangan pa mag-hire ng rolling billboard. Baka yung mga video isalansan doon sa EDSA. Hindi rin naman natin kung topak ni Sara, kung paano nila lalabas yung video na yan. Diba? Sinasabihan ko na sila, last year pa, huwag yung gagawin yan kay Sara dahil pag napuno kay Sara, magtago na kayo. Last year ko pang sinasabi yan, Ma'am. Last year, napaalala, sinusulat ko, huwag yung tigilan nyo yan dahil pag napuno yan si Sara, magtago na kayo. Ngayon na nagbili na siya, paano na? Kaya nga natataranta na sila kung paano nila ampatin. Di ba? So, no way out na, tsaka no reconciliation. Kaya nga ngayon, hindi nila alam kung anytime, baka ilabas nga ni Sara yung mga video, yung Okada video, yung envelope video, kaya kaabang-abang. So, kaya nga nag-aaway-aaway na sila ngayon dyan sa loob, maliban dyan sa punyetang assets na, sana maggurgura na lang sila, no? SAS? Gugurguran yan. Di ba sinabi nga ni Sara na hinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho? Nag-gets nyo? Ayan na nga, okay na nga sa dyan aware si Sara, nagnanakaw kayo. Pero, ginawa nyo siyang punching bag. Ginawa nyo siyang pang-cover up ng pagnanakaw ninyo. Hindi nyo ba napapansin tuwing may expose laban dito sa Bangag na to, si Sara ang biglang titirahin? Yes. Nung Love the Philippines video, nung nilabas ko yan, anong ginawa nila? Biglang, may Sara. Nung inilabas ko ang liquidation by certification, si Sara na naman. Nung inilabas ko ang Duran-Duran, recently lang ito, di ba? Nag-open up sila dyan sa impeachment, sa Congress. Yan ang problema. Ginagawa niyong si Sarang punching bag. Hindi na nakatiis yung ate natin. Hindi nakatiis yung ate natin dahil bakit ba hindi niyo na lang siya kayaang magtrabaho? Hindi nga siya nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno nung nandiyan pa siya, nung nasa kabinete pa siya, dahil gusto lang magtrabaho nung ate natin. Hindi niyo siya hinayaang magtrabaho. Diba? Hinayaan na nga niya yung mga pagnanakaw niyo dyan, na nahimik na siya, hindi nga yan nakikipag-usap sa atin . Yes, hindi nakikipag-usap sa amin.
Kaya nga kami na-imbierna, hindi man na-imbierna kami kay Sara dahil ang tahimik, ayaw magsalita. Kami na na-imbierna. Di ba? Ikaw na nagsasabi, oy Sara, magsalita ka na dyan. Sara, like, kinukulit ko si Inday, di ba? Ayaw, hindi nasalita si Sara. Dahil gusto lang ni Sara, hayaan na lang siya ng trabaho. Tama ka, Sas. Alam mo kung bakit yung sa envelope na yan, di ba? Bago alam na ni Inday. Talagang hinayaan na lang niya na magnakaw. Pinuno na siya eh. Siguro hindi na maalala ni Lisa, Tanas, kung ano-ano yung mga sinend niya in the past. Kasi di ba ang hilig niya sa video na yan? Hindi niya na matandaan yan. Dahil kasi sabog siya lagi eh. Hindi niya alam na i-save pala ni Inday. O na, yun, nakalimutan niya na yan. Dahil bangag yan si Lisa eh. Eh ano ngayon? Kaabang-abang ngayon yung envelope video na yan. Hindi niyo tinigilan. Hindi niyo siya tinigilan. Binaboy niyo. Ang sabi pa naman sa amin niya ni Digong noon. Sa lahat ng ibabato niyo kay Sara, wag corruption. Yang si Sara mas grabe, sabi ni Digong, mas grabe daw yan sa pag-corruption ng usapan. Issue. Talaga, si Sara talaga. No, talaga nakita mo naman siya, di ba? Yung in-reveal niya na during the campaign, nung nasa eroplano sila ni Martin Romualdez, na sinasabi ni Tambaluslos na ayaw maglabas ng pera ni Bangag at ni Lisa. Di ba? Tapos ano sabi ni Inday Sara? O lahat ng pera ko lahat ng gustong mag-donate sa akin sa campaign, iyon na yan, kunin mo na yan. At ano sabi ni Romualdez? O sige, kinuha niya, di ba? Sige, babawiin na lang natin yan. At pag nanalo na tayo. So, ang in-expect ni Sara, babawiin through business. Yung pala, babawiin sa pera ng bayan. Saka itong si Sara, may dugong Maranao yan. Ang mga Maranao, pag personal honor na ang usapan. Hindi ka tatatanan yan. Hindi ka tatatanan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sara yan eh. Ng ano niya, di ba nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Ayaw kasi niya yung may pakiusap, tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya diyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto si Sara, lalo yung mga pinagtatanggal kasi nga talagang nawalan sila ng emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digong, kung si Digong daw, papadala ng regalo, iba papadala ng regalo. Yung pang Greece, Digong, sasabihin, click mo yan. Ganyan daw si Digong. Pero si Sara daw, may sulat pa. may sulat pa na according to the ganyan. Talaga. Yes. Hindi pinapalunok doon sa nagbigay. Ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga Maranao, makikipagtegihan yan for the sake of personal honor. Ayaw niyo siyang tigilan. Tinulak-tulak niyo siya. Ngayon, ang hindi niyo na malaman kung anong gagawin niyo sa kanya, ipapa-impeach niyo ba siya o hindi. Ang Dilaw, sina Trillanes, gustong ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach? Malamang sa kanila ipinangako ang vice presidency. Yes. Pagkatapos nila maging vice president, magpupush sila ng regime change. Yan na naman ang taktika ng mga Dilaw, Mamshi. Hindi ba? Mas mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya totoo lang, mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya ang inuuna nila, Duterte. Una nila yan. Pag wala na si Duterte, madali nang magkakarambol ang Marcos. As simple as that. Hindi ba, Mamshi?